Kamusta? Ako si Typhoon. Mainit na pagbati, respeto at pagmamahal sa inyong lahat ngayong bagong araw. Teka lang lolo, teka lang. Mahuhulog mo ako pababa. Loko ka talagang lolo. Ang mga astig kong bata, grabe kung magpakasigla. O sige anak, dahan-dahan lang Izos. Kalma lang, huwag mangagat. Pasensya na mga kaibigan, 4 o 5 araw na akong di nakapag-upload ng video. Alam nyo naman, nasugatan ng paa ko dati pero salamat sa Diyos, gumagaling na ako ngayon. Umiinom ako ng gamot at sabaw, lahat ng pwedeng makatulong iniinom ko para gumaling agad. Hindi na kasing sakit ng una pero masakit pa rin lalo na pag tinatapakan ko. Tumigil na rin ako sa tungkod dahil naiirita ako at hindi ko makuha gamitin. Ngayon, dahan-dahan lang ako, hindi ko pinipilit kaya walang problema. Ano nga ulit ang topic natin? May bagong miyembro sa Bukirin para kay Escobar, German Shepherd namin bilang kapareha. Karaniwan, hindi ako kumukuha ng kapareha mula sa labas. Noong isang araw, may nakiusap sa akin. Sa katunayan, nung unang araw nilang dumating, nag-video kami kasama sila, pero hindi pala nag-record ng audio ang mikropono kaya nagka-problema at hindi ko na ibahagi. Saan pupunta ang taong ito? Kukunan ko sana siya. Natasha, huwag habulin si Faisal, halika. Itong mga to, sakit ng ulo talaga. Huwag niyong galawin si Faisal, mga loko. Hinabol na naman nila si Faisal. Isabel, nasa ng anak ko? Sandali lang, masakit ang paa ni tatay. Huwag mo pilitin. Hindi ko na ibahagi ang video kaya kukunan ko na lang ulit ngayon. Pakiusap ko lang sa inyo, sana wag niyo akong biguin, paki-like at mag-subscribe kayo sa video na ito at mag-iwan ng komento, matutuwa talaga ako. Napakahalaga ng mga like at komento nyo para sa akin. Huwag niyo akong biguin, pagbigyan nyo naman ako. Pero teka, bago ang lahat, inilipat ko ang pwesto ng mga aso, ipapakita ko muna sa inyo. Ngayon, nadagdag ang 14 na bagong miyembro sa Bukirin. Hinati ko sila sa mga seksyon at kulungan. Hindi ko muna ipapakita. Gagawan ko ng hiwalay na video. Kung gusto ninyo, magkomento lang. May ilang anak na nilipat ko ng kulungan. Dinala ko sila sa side na ito. Ipakita mo nga sila. Si Romeo, si Leo, si Mia. Ipakita mo sila. Inilagay ko sila sa kulungan na ito sa maternity area. Maliit pa sila dito pero tingnan mo naman sila. Romeo, Leo, Mia, mga leon ko, anong ginagawa ninyo dyan? Dito muna sila ngayon mga kaibigan, kailangan din nating ayusin ng kaunti ang mga kulungan na yon. Nagiging maputik masyado ang parting ito, kailangan kong maglagay ng graba dito pero hindi ko pa alam, baka bago pa lumala ang taglamig maglagay ako ng graba o hindi, magdedesisyon pa ako dyan kasi sobrang putik talaga dito tol. Ang parting ito ng bakuran ay pababa, kaya kapag umuulan ng malakas, dumadaloy ang tubig pababa at dito naiipon, parang nagiging maliit na lawa, kaya nagmumukhang pangit ang lugar na ito. Kung hindi talaga pwede, maglalagay tayo dito ng graba o kung ano man, gets nyo ba? Pagkatapos nito, malinis na dito, ipakita mo rin ang mga kambing ko. Bonchok, kamusta mga alaga kong leon o gwapo kong Bonchok? Nasaan si Bonchok? Ayun pala siya, hindi ko siya nakita kanina. Sanay na rin ang mga anak ni Fustek, lahat sila ay lumabas. Ngayon, wala nang nasa labas dahil pumasok na silang lahat sa kanilang kulungan. Tingnan nyo, kakaluto ko lang ng masarap para kay Destan. Nandun pa siya sa kalan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Halika, ipapakita ko rin ang mga anak, matagal nyo na silang hindi nakikita. Izosh, halika na, nasaan si Isabel ang maganda at matapang kong anak? Sobrang inaalagaan ko si Isabel na baliw. Medyo pala away siya, huli niyang nakaaway si Cheater. Ngayong pinalabas ko si Isabel sa bakuran, si Marla Ginang naman ang kinulong ko ngayon. Si Marla at ito laging nag-aaway at di magkasundo kaya kung ano-ano ang nangyayari. Mga bata, oy, anong ginagawa niyo dyan? Pakita mo yung destan ko para makita ng lahat ang anak ng leon. Kunan mo yan, Haidut Destan. Sofia Hera, grabe mga leon ko talaga. Sila ang tunay na anak ng Anatolia, tunay na anak. Tingnan mo sila, ang lalaki na nila, 9 araw na, may isa pang 15 kilo na. Grabe mga leon ko. Diyos ko, ilayo mo sila sa inggit at masamang mata. Yung tatay nila, grabe ang pag-aalaga niya sa kanila. Walang tigil, araw at gabi. Grabe, grabe, grabe. 41 beses, grabe talaga mga leon ko. Sila na ang mga halimaw at siraulo sa hinaharap. Pag naglilinis ka sa kulungan, sinusubukan kanilang kagatin at lapain. Sobrang wild na nila ngayon. Halika nga, sandali lang Fustik, nasaan ang mga anak mo, anak? O Fustik, pasaway ka talagang anak. Si Fustik nakaaway ng mga pato. Obsessed siya sa mga pato, hinahabol niya sila, si Raulo talaga. Ngayon, mga bagay. Yung bagong babae na dinala namin kay Escobar, ang pangalan yata niya ay Lady, wag kong kalimutan.
Nilagay ko sila sa kanto mga kaibigan. Sa ngayon, iyon ang pinakaangkop na lugar para pakawalan at magparami. Kaya doon namin sila nilagay. Teka, kunan mo rin si Chitir sandali. Kunan mo si Chitir. Nakita niya si Isabel. Tingnan mo kung paano siya nakatitig kay Isabel. Nakikita mo ba? Huwag, Chitir, magpakatalino ka. Magkaaway talaga yung dalawa. Hindi talaga nila gusto ang isa't isa. Hector Baba, anong ginagawa mo, boss? Bakit ninyo itinapon ng tubig na yon, ha? Nag-mate na ba kayo ng maayos? Isang toxic na pagmamat ang naghihintay sa atin. Sige na, Alex, akin na. Anong nangyayari dyan? Huwag kayong mag-away, ha? Lumabas ka dyan, lumabas. Sige na, magpakabait ka, Tony. Alex, huwag sumigaw at magpakabait ka. Sana makasama na natin ang mga kanikorso na tuta natin. Ikinulong ko si Alex sa tabi ni Asya dahil sobra siyang makulit at nakakainis na siya. Sabi ko, dito ka na lang, kaya magkasama na sila ngayon ni Asya. Sige nga, kunan mo ang mga leon ko. Escobar, nasaan na ang gwapo kong anak? Magiging tatay na ba ang leon ko? Magiging tatay na ba ang gwapo kong anak? May dumating na bang asawa para sa anak ko? Tingnan mo, ang bagong dating na babae ay matindi rin. Grabe ang bagong babaeng dumating, si Lady, napakabagsik, napakaganda, isang dekalidad na German Shepherd. Magkapareho lang ang low at showline kay Escobar. Ang pagkakaiba, mas makapal ang kilay ni Escobar at mas maitim ang kilay ng bagong dating babae. Lady, halika Lady, nasan ka na? Ganda. Grabe ang ganda ng anak ko. Si Lady ay galing pa sa sentro ng Sanakale. O, inaaway mo si Tyson, anak, huwag mo siyang labanan, magpakabait ka. Tapos itong si Lady. Una, nilagay ko siya sa kulungan pero tumakas siya. Sabi ko, hindi pwede dito, puno na ang kulungan at lugar ng panganganak. Kaya sabi ko, ilagay na lang dito para maayos silang makadaan, gets mo? Tsaka mas ligtas dito, wala silang posisyon para makatakas. Sinubukan ko si Lady dito. Si Lady pare, sobrang attached sa amo niya. Pag alis ng amo, naghihintay siya sa harap ng gate ng bakuran. Ngayon, kitang-kita mong malungkot siya, mababa ang moral, hindi masaya, napapansin mo, di ba? Iniwan siya dito ng amo niya para magpares. Si Lady sa tingin ko iniisip niya na iniwan siya ng amo niya kaya medyo nadidismaya siya, malungkot, hindi masaya. Pero hanggang kailan, 3 o 4 na araw pa siyang bisita dito, ngayon nagpapareha sila tapos uuwi na siya. Gusto kong malaman gagawin niya pag nakita ulit ang amo niya, pero ngayon, mababa talaga ang moral niya kuya. Ang dahilan nito, itong mga German Shepherd ay sobrang malapit at tapat sa kanilang mga amo, sila ay tunay na mga asong pangpamilya. Ibig sabihin, sobrang mahalaga sa kanila ang pamilya at tahanan nila, gets mo, sobrang tapat silang mga aso, kaya hindi maiiwasan ng hayop. Ngayon si Lady ay 5 taong gulang na raw, 5 taon na siyang lumaki sa iisang tao, kaya sobrang attached siya at malungkot ngayon. Malungkot siya pero inaalagaan ko naman si Lady. Tara, lapitan din natin sila. Isabel, huwag kang sumama, ha? Sige na, pilyang Isabel. Ngayon, tingnan mo si Asya. Grabe ang anak kong babae. Siya ang leon ng Anatolia. Huwag tapakan pa ako. Tingnan mo ang tangkad, tindig at katawan niya. Leon talaga ang anak kong babae. Teka, si Tyson tatay, medyo nagalit ha. Napansin ko yun. Tyson, bigyan mo muna ng daan si tatay. Huwag kayong mag-away. Teka lang, masakit na ang paa ko. Huwag nyo na akong inisin. Magpakabait kayo, huwag mag-away. Teka lang, Lolo. Teka, Isabel, huwag kang sumugod. Sa bawat away, siya talaga ang kinatatakutan ko. Shh! Esko! Si Isabel biglang nagagalit at sumusugod. Gets nyo? Sandali nga. Sandali lang mga bata, sinigurado kong nakakandado ang pinto, baka kasi may mangyari. Sandali lang anak, sandali lang Isabel, hindi ka sasama, sandali maghintay ka. Isabel, lumabas ka. Isabel, hindi pwede anak, mag-aaway kayo ni Lady, narinig mo ba? Mag-aaway kayo ni Lady. Magpakabait ka, lumabas ka na, dumaan ka, huwag akong pilitin. Halika, aslang ko nasaan si Lady at ang anak ko. Sandali, Escobar. Halika, Lady. Halika, magandang anak ko. Halika. Sandali, Escobar. Sandali. Grabe si Escobar ang excited. Aslang ko talaga. Buti na lang at sila'y natuloy. Kung ipagkakaloob ng Diyos, sana nga. Teka lang, Dede. Teka, huwag ka munang pumunta rito. Sina Isabel at si Dede sinusubukan ding buksan ng pinto. Sila rin namamatay na sa sobrang pagkamausisa ang mga loko. Sandali lang, anak. Nahulog ang mikropono. Lady, masyado ka bang nalungkot, anak? Sandali. Upo muna ako sa tabi ng anak ko. Tingnan ko lang. Teka, Escobar, maghintay ka. Magpahinga si Papa. Sandali lang, Esco. Makulit talaga.
Yung ibang German Shepherd tahimik at matalino pero si Esko natin makulit at hindi mapakali. Pero si Natasha matalino rin. Palagi akong tinatanong kung anong gusto kong tuta, lalaki o babae. Mas gusto ko talaga babae at lagi ko itong sinasabi. Ang babae kasi mas madaling turuan, mas bukas sa training, mas sumusunod, mas malapit sa pamilya, mas tapat, mas loyal, mas emosyonal, mas malalim ang nararamdaman. Halimbawa, yung lalaki si Dede, hindi siya mahiyain at araw-araw niya akong pinapabaliw sa kakatahol, kakatalon at pagtakas. Si Dede talaga ang nagpapabaliw sa akin. Ayan, papasok na naman siya dito. Bakit kaya siya papasok? Ngayon, kapag galit si Lady, gusto ni Dede na makipag-mate pero si Lady talagang walang gana. Kitang-kita dito ang katapatan at loyalty ng lahing ito. Grabe, ang galing ng anak ko. Sige, alis na ako. Ayan, inayos na natin ang mga pwesto nila. Maganda dito, gets mo, maluwag ang lugar. Halimbawa, sabi ko, paghihiwalayin ko yung lugar ng mga manok at ililipat sila. Malaki naman ang area natin, yun ang tinutukoy ko. Kapag ganito ang sistema, walang asong matitira sa kulungan. Lahat sila makakalakad at makakapaglibot ng malaya at komportable. Pareho kaming komportable, pati ako, pati sila. Yung lugar na yon, sa susunod na panahon, gagamitin din natin ayon sa pangangailangan, gagawin natin yon. Lady, alis na ako anak, ang sentimental mo talaga. Esko, sandali, sumasakit ang paa ko. Tumigil ka muna. Huwag kang tumalon, nasaktan na nga pa ng tatay mo, makulit ka pa rin. Tara, lumabas muna tayo sandali. Lolo, saan ka pupunta, Lolo? Aakyat ka na naman sa pinto. Loko ka talaga, manyak na Lolo, playboy na Lolo. Saan ka pupunta, ha? Ay, si Lolo, kinuha pa si Isabel. Itong si Lolo talaga, lagi niyang ginagawang kaibigan ang mga aso. Tingnan mo, una kay Ares niya ginawa yon. Nakahanap siya ng kasama. Ngayon naman si Isabel ang nahanap niya. Gets mo? Ngayon, magkasama na sila. Lolo, sandali lang, bigyan mo kami ng daan. Tyson tatay, pwede bang wala si Tyson tatay ha? Pwede bang wala ang gwapo kong anak ha? Sana all talaga. Halika, punta tayo dun sa mga manok, mga kaibigan. Hector tatay, alam mo gusto ko talagang magawa yung mga bagong malalaking kulungan para kina Hector Carlos, gets mo? Halimbawa, gusto kong ilipat si Carlos dito pero hindi ko alam mga kaibigan. Hindi siya balanse, baka sirain o ibagsak niya, gets mo? Huwag na tayong sumugal. Halika kayo sa may manok, Tyson Baba, sasama ka ba kaaway ng kambing? Ha? Tyson, kaaway ng kambing. Caramel, gutom ka na ba? Halika rito at tingnan ang niluto ko para sa destan. Saglit, paliparin ko muna ang mga kalapati. Tumayo kayo, mga alaga ko, lumipad na kayo. Nag-i-enjoy ang mga tao sa magandang panahon ngayon. Salamat sa Diyos. Sinasamantala nila ito. Kahit na masakit pa rin ang paa ko, nag-aasikaso pa rin ako sa mga alaga, mga kaibigan. Ano pa nga ba ang gagawin natin? Tingnan mo. Nakikita mo ba kung paano niya pinalipad? Tingnan mo ang koleksyon niya. Salamat sa Diyos. Tingnan mo ang ganda ng tubig. Napakadilaw. Tingnan mo, tingnan mo. Salamat sa Diyos. Mamaya dudurugin ko ito ng pino. Paghaluin natin ito ng maayos gamit ang dekalidad na dog food para sa mga alaga. Pistakyo. Kakain ka rin? Pistakyo, pilyong pistakyo. Sana kaya ang mga anak niya. Tingnan natin sila. Lagi na silang nasa labas, malalaki na, ipapamigay natin sila kung swertehin. Mga baby! Nasaan na kayo? Tingnan nga natin. Halika, halika. Sandali, upo muna ako dito. Halika. Ayan, ayan, ayan. Tingnan mo ang baby ko. Ayan, tingnan mo ang baby ko. Grabe, ang ganda ng anak kong babae. Namamasyal ba kayo, ha? Tingnan mo si Pistak. Kaninang umaga, binigyan ko siya ng manok para may pampasabaw siya. Alam niyo ba anong ginagawa niya ngayon? Kinukuha niya ang pagkain para sa mga anak niya, hindi para sa sarili. Sinusubukan niyang pakainin sila. Ganyan siyang ina, talaga namang saludo ako, grabe, saludo ako sa kanya. Halimbawa, si Bella natin, ang nanay ni Destan. Kapag nilalagyan namin ng pagkain si Ginang, inaaway niya ang mga anak niya para hindi nila kainin ang pagkain niya. Nakikita mo ba ang pagkakaiba ng ugali? Yung isa, pinapagalitan ng anak para di galawin ang pagkain. Yung isa, di kumakain para ibigay sa mga anak niya. Kaya mahal na mahal ko si Pistak, maintindihan nyo na. Tingnan mo ang inosente ng anak kong ito. Hindi ko ibibigay ang batang ito. Hindi ko ibibigay ang batang ito. Manatili siya kay Papa. Napakatamis niya. Oo, anak ko. Halika, halikan mo si Papa. Halikan mo si Papa. Siyempre, pinakain nyo na ang mga sarili nyo kaninang umaga. Halika, 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 halika. Halika, nasan na ang mga baby? Halika, nasan ang maganda kong anak? Ayun, nag-aaway pa sa labas. Halika, tingnan nyo, kinuha ko ang kapatid nyo. Halika, nasan ang mga baby ko? Tingnan mo, yung anak na dilaw walang buntot, tulad ng nanay niya. Yung iba mahaba o maliit ang buntot.
Itong hawak ko may buntot, yung isa wala talaga. Anong nangyari? Ano na naman ang natumba ninyo? Yung ulo ba ang natumba nila? Nako, hayaan mo na yung mga anak natin maglaro dito, pero ano na naman ang natumba ninyo ha? Si Bonchok na naman ang may gawa nito. Sino pa ba ang gagawa? Bonchok, magpakabait ka, ang likot mo talaga. Si Bonchok ay talagang sakit sa ulo mga kaibigan. Lahat ng makita niya, binabasag o binabagsak niya. Ang gwapo ng anak ko. Ang tataba na nila ngayon, grabe, napanood ko pa yung video nila. Noong una ko silang dinala, mga isang kapat lang sila ng laki ngayon. Noon tinimbang namin sila, halos 25 kilo lang sila. Pinapanood ko yung video, parang hindi naman sila mukhang 25 kilo noon. Sabi ko nga, kung 25 sila noon, ngayon siguro 50 o 60 kilo na sila, tama ba? Panoorin nyo nung dumating ang mga to, ang liit at payat nila, walang ulo, katawan o sungay. Ngayon, 7 buwan na sila. Ngayon, ang lalaki na nila parang malalaking kambing na. Nung binili ko sila, hindi pa sila mukhang 25 kilo. Siguro ngayon, mga 50 or 60 kilo na sila. Ano sa tingin mo, kuya? Tingnan mo naman. Kung mapapanood mo yung unang video nila, maiintindihan mo yung sinasabi ko. Malaki na ang pagkakaiba nila ngayon, parang bangin. Hector, tigil na sa pagbasag ng timba. Dede, wag kang sunod ng sunod sa akin. Halika dito. Bitawan mo, bitawan mo. Teka lang, makulit ka. Teka lang, anak. Sige, naku Zeyna, saan ka na naman tumakbo? Ay. Isabel, sandali lang. Hawakan agad si Zeyna. Halika, Zeyna. Sandali lang mga kaibigan. Nasa labas si Isabel. Tumatahol siya kasama si Isabel. Zeyna, dumaan ka. Maghintay ka. Hindi. Ay, lumana yan. Wala na tayong liksi dahil sa mga problemang pangkalusugan kaya wala na tayong magagawa. Hindi na rin natin mapigil ang mga aso ngayon. Buti na lang at nandito si Isabel, yung isa ko ay napunta na sa kabila. Mga baby, anong ginagawa ninyo? Dapat 10 araw lang sila dito pero na-extend pa ng 10 araw. Ayan, mga baby ko. Nagpaparisan din sila. Sinabi ko sa may-ari na ihiwalay ko na lang yung bata pa kasi inaaway siya pero sabi niya hayaan na lang manatili dyan. Ngayon, yung dalawa nagpaparisan, baka magkaanak sila. Ngayon, tara mga kaibigan, ihanda na rin natin ang pagkain ni Destan. Ibibigay natin ang kanilang almusal. Sandali lang mga bata, sandali lang. Hindi Natasha, maghintay ka anak, maghintay ka ganda. Ito ang almusal nila. 2 beses sa isang araw namin pinapakain ang mga leon na. Yan, naintindihan nyo ba? Ito ang almusal nila. Kuya, sandali lang, dede. Sa inyo mamaya pa anak, sa gabi. Fustik, nagugutom ka na rin ba fustak? Pilyong fustak. Ngayon, dito sa loob nito, yung manok, paghahaluin natin yung sabaw at ibibigay natin, kuya. Karaniwan, kapag binibigay ang pagkain ito, hindi na kailangan ilagay yon pero maganda talaga itong pagkain na ito, pero nilalagay ko pa rin. Sandali, dede, magpakabait ka. Hintayin nyo, mga bata, di pa ito pagkain nyo. Kita mo ba ang mga kambing? Akala nila agad pagkain na nila yon. Sandali lang, huwag kang pumasok, dede. Sa gabi pa ang pagkain nyo, anak, hindi pa ngayon ang sa inyo. Hindi natin mapakain ng sapat ang mga to. Parang naging sakim na sila. Umalis muna kayo. Magdadala pa ako ng 20 manok dito sa malapit na panahon para madagdagan sila. Naiintindihan nyo ba? Hintayin muna natin na ganyan. Ngayon, itong manok natin, tol, ibubuhos natin diretso dito at hahaluin. O, kita nyo yung collagen. Ang galing talaga na ilagay na rin yung mga manok. Teka, medyo sumobra yata ang tubig. Teka, bawasan natin ng kaunti. Bawasan natin ng kaunti ang tubig. Pag nasobrahan siya sa tubig, baka magka-diarrhea siya, gets? Sige, lalagyan natin ng pagkain yon. Yung tubig ay kay Pistak. Dagdagan pa natin ito para kay Pistak at sa mga anak niya. Lalagyan din natin ng pagkain sa ibabaw ng tubig na ito, tapos ibibigay natin sa kanila. Para sa kanila yan. Para kina Destan at Haidut ito, itaas natin ng ganito. Ngayon, sa loob ng timbangan na ito, paghahaluin natin ito ng mabuti. Mga kaibigan, pansin nyo kung paano nadudurog ang manok natin. Kita nyo ang laman at buto? Sa totoo lang, medyo mahirap kainin ng sisiw ang ganitong buto.
Pero maayos ang luto, kaya hindi dapat masyadong maraming buto ang ibigay. Ang buto ng manok, yung mga matitigas dito ay pwedeng makasama sa sisiw. Ayan o, tingnan nyo. Itong bahaging ito na nakikita nyo, medyo mahirap nilang kainin ito. Itapon natin ito para kainin ng mga manok, mga kaibigan, at hatiin ang bahaging yon. Minsan may nagsasabi ring huwag pakainin ng nilutong manok, kaya ito ang bahagi na hindi dapat ibigay ng niluto, buto ng hita at itong bahagi na ito. Gulugod ba ito? Ano ang tawag dito? Huwag niyong ibigay ang buto ng hita at ito dahil matigas. Minsan na ibibigay namin, minsan nakakalimutan kaya mag-ingat. Hindi nila natutunaw ang buto ng hita pero sa ibang bahagi ayos lang basta hindi susobra. Maganda ang lahat kung nasa tamang dami, gets nyo? Pagsamahin natin ito ngayon sa magandang pagkain para sa mga anak natin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Si Typhoon Papa ang gumagawa ng sport na ito. Oo. Si Typhoon Papa ang lumikha ng sport na ito. Masya Allah. Tama na, sandali lang. Naku, nandyan na rin ang mga bata. Sandali, Fustik, hindi yan. Gagawa kami para sa'yo, ganda. Sandali lang, Fustik. Sige, ilagay natin ang timba dito. Ayos ba, kuya? Nakikita mo ba kung gaano kaganda to? Fustik, huwag mong kalmutin ang karne. Ang kulit mo talaga. Grabe, ang galing. Sabi nga natin, agahan ng mga anak. Sa totoo lang, malamang sapat na to para sa araw na to, hindi na natin ibibigay sa gabi, medyo sumobra, medyo sumobra. Karaniwan, hindi ko nilalagay sa timba at sinusukat, pero sabi ko, sukatin ko na rin to, medyo sumobra ang sukat. Aha, ngayon kainin na ng mga anak natin to bilang pampalakas, halika kayo. Sandali lang, Pistak. Tingnan mo kung paano silang lahat nagtipon sa likod ko, tingnan mo tong mga to. Yung aso, kambing, lahat sila pare-pareho. Sandali lang mga bata. Tyson Baba, kakain ka rin ba ha, gwapo? Nagugutom na ba kayo mga bata? Baba, tingnan mo, ang dami na namang binigay ngayon. Sandali lang, sandali Pistak. Hindi, isang minuto mga bata. Sandali lang, ayan. Kainin nyo na mga leon ko bilang pampalakas. Grabe, sandali lang Natash. Ang panoorin sila ng ganito. Kuya, grabe ang saya na naibibigay nito sa akin. Itong mga tuta ang nagbalik ng hilig kay Typhoon sa pag-aalaga ng aso. Dati rin akong nasasabik mag-alaga, pero simula nang dumating sila, mas lalo akong nasasabik. Alam mo, kapag pinapanood ko sila, masasabi ko talagang magiging mga leon ang mga to, leon talaga. Pag-uusapan sila sa buong Turkey, hindi ako nagbibiro. Tingnan mo, magiging alamat ang mga to balang araw. Grabe, ang gagaling ng mga leon ko. Tingnan mo naman yung kagandahan nila. Sana magdulot ng lakas sa mga anak ko. Sana maging biyaya para sa kanila. Sandali Tyson, huwag ka munang pumasok. Teka lang, isasara muna natin ang pinto. Si Tyson tatay sinusubukan pumasok ngayon. Kain lang kayo mga anak, kain lang haydot. Sana magdulot ng lakas sa mga leon ko. Hindi ko na sila papakainin ngayong gabi kasi sobra ang naibigay kong pagkain ngayon. Karaniwan 2 katlo lang nito sa umaga at inuulit sa gabi at nauubos nila. Hindi rin pareho ang pagkain nila sa umaga at gabi. Mga kaibigan, lalo na sa mga anak, kailangan talagang bigyan ng maraming itlog-itlog. Araw-araw bigyan nyo ng isa bawat anak, araw-araw bigyan nyo ng isa. Maganda talaga ang itlog dahil ito ang may pinakamataas na kalidad ng protina. Madalas kong hinahalo ang karne sa pagkain nila. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng karne sa binibigay natin pero para ganahan silang kumain. Kapag ganito, mas ganado sila kumain, napapakinabangan ng sabaw at maganda ang resulta, kitang-kita sa kinang at ganda ng balahibo nila. Gusto ko talagang alagaan ang mga to, kuya. Haydut, busog ka na ba, ha? Hehe, pilyong haydut. Maglalaan ako ng lugar para sa kanila sa bakuran at mapapanood nyo sila doon. Pag gumaling na ang paa ko, makikita nyo na sila sa bakuran. Kapag laging nakakulong, tatama rin sila. Palakarin natin sila sa bakuran, pero kukunin ko muna si Chitir. Huwag kayong mag-away o magmurahan, mga pilyo kayo. Sige mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang bagong German Shepherd natin. Sana bigyan agad tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkaanak sila ni Escobar at maipakita ko rin sa inyo ang mga yon. Sige, mahal ko kayong lahat. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam, maging ligtas kayo mga kaibigan ko.